Ipinahayag ng ilang opisyal ng Department of Health o DOH na mayroong sapat na pondo ang kanilang ahensya pambili ng mga bakuna laban sa mga bagong variant ng COVID-19. Tiniyak yan ng kagawaran matapos silang questionin ng mga mambabatas sa di umano'y bali-balitang wala raw silang nakalaang pondo para dito. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Sa oversight hearing ng House Committee on Appropriation, tinanong ni Makati City 2nd District Representative Stella Kimbo na siya ring Vice Chair ng komite ang mga opisyal ng DOH kung saan nanggagaling ang naglalabasang balita tungkol sa kawalan daw di umano ng pondo para sa pagbili ng bakuna gayong sa mga nakalipas at kasalukuyang taon, mabagal naman daw ang paggastos ng kagawaran sa kanilang budget. Pakabagal po ng gastos po ng DOH, hindi lang sa taon na to, kundi sa previous years. Nagulat lang ako kasi kaninang umaga pagising ko, ang laki po ng headline sa Inquirer na wala pong budget para sa bagong variant ng COVID. Parang nakakagulat dahil sa dami ng pera natin at kayo po, I believe Yusek Bravo ay nanggaling sa DBM. Klaro naman po na maraming pwedeng pagkunan ng pondo. Tama po? That's correct. Kasi meron tayong, halimbawa, may Quick Response Fund. Giit pa ng mambabatas, marami raw pondong pwedeng pagkunan ang DOH na maaaring gastusin para sa mga katulad na sitwasyon gaya ng pagbili ng bakuna laban sa mga bagong variant ng COVID-19 o anumang sakit sa bansa na magsusulputan. Kaya sana raw ay linawin sa publiko na may budget na nakalaan para sa mga ganitong pagkakataon upang maiwasan ang pangambang hindi ito kaagad natutugunan ng pamahalaan. Palpak naman ang Kongreso na hindi natin ginagawa ng paraan. Kapag nag-a-approve ng budget, ay hindi tayo gumagawa ng contingencies para sa ganitong pangyayari. So, pakilinaw lang po na just in case ang DOH ay mag-decide na kakailanganin po natin na magpabakuna, whatever it is, whether it's pertussis, whether it's for a new COVID variant. Pakilinaw lang po, napakaraming pondo at kahit na walang line item na specific, ay pwede pong mag-realign, pwedeng gumamit ng QRF at other items. Pwede rin pong kung kinakailangan, mag-request sa DBM. Tama po? Madam Chair, you're correct. Okay So po. what we will do is that you are correct that we have so many funds at DOH, even from the CONAP in 2020. If there's a need to provide something for the emerging COVID variant, we can always make some modifications within our budget. O, isa pa po. Yung 2022, CONAP, mag-e-expire na po, di ba? Binigyang diin naman ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na kung may pondo naman daw pala ang DOH, sana raw ngayon pa lang ay ihanda na nila ang mga gamot para sa mga sakit na may kaugnayan sa COVID. Pinabulaanan naman ni Health Assistant Secretary Albert Francis Domingo na mali ang headlines na inilabas umano na wala raw pondo para sa bagong variant ng COVID. Kung ano yung mga KP2, KP3 variants. Nakamonitor rin po tayo sa ating bed occupancy. Mild po siya. Pero tama po si Dr. Garin na ang mga doktor hindi tayo nag-aantay na may pumutok na emergency. Samantala sa kasalukuyan daw nakamonitor pa rin ang kagawaran ng kalusugan sa mga bagong variant ng COVID-19 na KP.1 at KP.2 o flirt variants. Para sa URTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.